Ang mga sinus ay mga mucous membrane katulad ng nasa loob ng ilong. Mayroong dalawang pangunahing uri ng sinusitis, acute at chronic. Ang acute sinusitis ay pamamaga na tumatagal ng mas mababa sa 4 na linggo. Ang subacute sinusitis ay tumatagal mula sa 4 hanggang 12 linggo, habang ang chronic sinusitis naman ay tumatagal ng higit sa 12 linggo. Ang acute sinusitis ay karaniwang sakit. Ang mga sanhi, ako na. At ang mga sanhi po nito ay ang infection viral na sinasabayan ng karaniwang sipon. Bacterial sinusitis hanggang 0.5 hanggang 2% lamang ang mga kaso. Hindi karaniwan ang ganitong kaso. At ang mga sintomas po nito ay makapal, dilaw hanggang burning discharge mula sa ilong. Paninikip o pagbabara ng ilong. Pananakit ng mukha, pressure o pakiramdam na pagkapuno. Maaaring magkaroon din ng lagnat. Temperatura na higit sa 38 degrees. No? Pagkapagod, ubo, hirap o kawalan ng kakayahang umamoy, presyon o pagkapuno ng tainga, sakit ng ulo at masamang hininga. Sa karaniwan ng mga kaso, ang mga sintomas na ito ay nabubuo sa loob lamang ng isang araw at magsisimulang bumuti pakalipas ang 7 hanggang 10 araw. Paano malalaman kung ikaw ay may viral o bacterial sinusitis? Wala pong ano dito. Mahirap malaman kung mayroon kang infeksyon sanhi ng virus o bakterya sa simula. Ipinapakita sa mga pag-aaral na hindi palaging magagamit ang tagal ng sintomas upang matukoy na viral o bacterial ang sinusitis. Kung ang mga sintomas ng sinusitis ay tumagal ng higit sa 10 araw o kung mayroon kang mga sintomas na sa simula ay bumuti, ngunit pagkatapos ay lumala muli sa loob ng unang 7 araw, maaari kang magkaroon ng bacterial sinusitis. Kailan ka dapat magpa-check up? Kung kailangan po magpa-check up kung meron ka isa o higit pa sa mga sumusunod na sintomas. Ito po yung patuloy na mataas na lagnat, bigla, matinding pananakit sa mukha o ulo, doble vision o hirap makakita, pagkalito o kahirapan sa pag-iisip ng malinaw, pamamaga o pamumula sa paligid ng isa o magkabilang mata, matigas ang leeg. Maaaring magpatingin din kagad kung meron kang mga sintomas na tumagal ng higit sa 10 araw o kung ikaw ay may sintomas na sa simula ay bumuti at lumala muli. Paano naman ginagamot? Ang pangunahing paggamot para sa sinusitis ay ang paggamot sa mga sintomas nito. Ang paggamot ng antibiotic ay kinakailangan lamang para sa mga bacterial na sinusitis. Dapat kang makipag-usap sa iyong doktor kung kailangan mo o hindi ng antibiotic. Ang bacterial at
viral sinusitis ay kadalasang bumubuti ng walang antibiotic ng paggamot sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Ikaw naman. Ang mga sumusunod naman ay ang mga gamot sa maaaring makapagpagaan ng mga simptomas. Pain relief medicine, non-prescription medicine tulad ng ibuprofen o Bioflow. Nasal irrigation, ang pag-flush sa ilong gamit ang saline solution upang mabawasan ang pananakit at mapadali ang mapagaling ng mga simptomas. Nasal steroid, pag-deliver ng steroid gamit ang nasal spray upang mabawasan ang pamamaga sa loob ng ilong. Ito ay ang kaunting side effect at gamot upang maibsan ang mga simptomas. Ito ay iba pang mga gamot na nasal anticholinergics, oral decongestant, nasal decongestant spray, oral antihistamine, mucolytics, stem inhalation. Paano kung hindi pa rin gumaling pagkatapos ng antibiotic? Kung hindi pa rin bumuti o kung lumala pa pagkatapos ng isang kurso ng antibiotic, dapat kang muling suriin. Maaring kailanganin mo ng ibang antibiotic at karagdagang pagsusuri ng may aging o pagsusuri sa loob ng sinuses. Magpatingin ulit sa iyong doktor. Mga payo na ibigay sa pasyente. Kumain ng masustansya upang hindi bumaba ang immune system. Uminom parati ng tubig. Umiwas sa mausok lalo na ang paninigarilyo. Umiwas sa mga maalikabok at mga mabalahibo tulad ng pusa upang maiwasan ang matrigger ang sipon. Uminom ng Bioflow upang maibsan ang nararamdaman. Pwede rin magpakulo ng tubig na may asin upang maibsan ang pagbabara ng ilong kung walang pambili ng nasal spray. Sumunod sa mga payo ng doktor. At higit sa lahat, panatilihin ang kalinisan ng pangangatawan. Ay, Okay, thank you Mary Joy and Alona. Palakpakan naman po tayo para sa kanilang dalawa. Okay, so ngayon, meron po ba kayong mga katanungan para kay Mary Joy at kay Alona? Kumusta yung pasyente? Gumaling ba? Ano? Ano na daw ang lagay ng pasyente, Mary Joy? Mabuti na. Magaling na ba siya? Opo. Kasi ang pinainom nila. Ayun. Pinaano nila, nagputahan. Natulungan niyo yung pasyente, ano? Alona, Mary Joy, na nabigyan niyo ng payo galing sa ano? Sa up-to-date? opo. O nabilib ba sa inyo? Yung pa. Ilang araw yung sakit niya bago gumaling? 1 week. May isang Anong gamot na nabigay sa kanya? Bioflow po. Bioflu. Oh, may tanong yung iba, Joy. Saan ka na, Joy?
Andito, sir. Okay. So wala ba tayong tanong? Yung mga gusto magtanong, pwede po kayong magsulat doon sa ating chat kung nahihiya kayo. Samantalahin nyo na habang nandito si Dr. Ray. Hindi yata alam. ENT o. ENT si Ray. Oo nga. Si Dr. Ray po ay EENT. So specialista po siya sa eye, ear, nose, and throat. Hindi ay. Ear. Walang ayun. So meron bang gustong magtanong? Si Ray, baka may ano, May comment. may Dr. comment. Ray, yes, si Herbert daw po. May gustong tanongin. Yes, Herbert. Tanong lang. Hello po. Naririnig po. No? Yes, Herbert. Naririnig ka namin. Tanong ko lang yung Vicks inhaler ba tawag doon o yung Vicks? Vicks. Meron. Opo. Okay po ba 'yon na pang-remedyo sa sinusitis? Pinapahid mo ba sa ilong o kinakain mo? Yung sinisinghot po ba? Sorry. Yung ano ba tawag doon? Inhaler Vaporub. ba yan? Vicks? Oo. Vaporub po. Actually, nakakasarap lang ng pakiramdam kasi yung nakakasarap doon yung menthol. Pag may menthol kasi, sa totoo, yung balat kasi natin merong dalawang pang paramdam eh. Yung isa pang paramdam sa lamig at yung isa pang paramdam sa init. Pag nilagyan mo ng menthol, medyo nawawalan ng bisa yung pamparamdam ng init. So nararamdaman mo lang yung malamig. So pag pinahid mo yun dun sa ilong mo, mas ramdam na ramdam mo yung daan ng hangin sa ilong mo. Pero yung pinaka-problema na hindi makalabas ang sipon galing sa sinus, hindi naman siya talaga napapagaling ng Vicks. Napapasarap lang ang pakiramdam. Hindi naman din siya masama, Dok, gamitin. I mean, yung isa pang klaseng Vicks, yung parang Inhaler? stick siya tapos. Oo, pareho Oo. lang. Actually, yung isa hangin lang eh. Yung iba kasi yung Vicks Vaporub, hinapahid sa ilong eh. Okay. Yun yung gamot na lola natin. Sabi po Kahit- kasi ng iba, pag daw ginamit yun, lalo daw natutuyo. Kasi nga, pakiramdam mo, malamig yung hangin. Kaya parang natutuyo. Parang lang naman eh. Okay. Salamat po. Okay, may isa pa pong tanong dito galing sa Barangay Central. Meron pong, ang taong may sinusitis po ba nakakaramdam ng pagkabingi o barado ng tainga? Pwede po mangyari yun kasi konektado yung tenga natin sa ilong. Pag namaga yung connection na yun, hindi makalabas yung sipon. Tapos kuminsan pag sumisinga tayo, napupuwersa yung sipon sa ilong, napupunta sa loob ng tenga. So yun yung nangyayari kapag mihina yung pandinig. Okay, si Julieta de la Cruz, may tanong ka ba? Walang tanong si Julieta? Okay, meron pa po bang gusto magtanong? Ito pa, sir. Ang pag-amoy daw ng mabango na pabango, nagiging cause daw ba ng sinusitis? Pag galit ka sa asawa mo at mabango asawa mo, siguro nakakasama yun. Hindi. Ano lang yun. Meron kasing tao mas naiirita sa iba-ibang uri ng amoy. Kung yung pabango nakakairita sa ilong, ang nangyayari kasi yung laman sa loob ng ilong namamaga. Pag namaga yun, hindi na makapasok ang hangin doon sa mga nerves na may pakiramdam ng pang-amoy. So hindi mo maamoy. So, depende yun sa pabango. Okay, si Mary Joy, may tanong ka, Mary Joy? Nakataas ka ng kamay.
Naka-mute ka. Yan. Yung ano po, yung nasal irrigation po ba, safe po bang gamitin? Sa ano po kasi sa TikTok, sa Facebook, nakakita po kami ng ano, yung baby yun, di ba? Yung ano na ginamitan ng ano, Nasal wash. nasal irrigation. Parang hinuhugasan nun yung ilong nyo eh. O, ang problema lang nun kuminsan nakakatakot kasi pag tulak mo nung tubig sa ilong, minsan nalulunok. So, sana lang wag masamid. Pero magandang tulong siya, lalo na pag meron nung solusyon na asin, na may asin at saka sodium bicarb, ano ba 'yon? Baking soda ba? So malaking tulong siya pag nahugasan, pero hindi niya mapipigil yung paggawa ng sipon ng ilong mo. Tsaka hindi niya mapapatay yung mikrobyo. Di mo siya ano. Masarap lang yung pakiramdam pagka nahugasan yung ilong nyo at natanggal yung mga sipon. Napakasarap daw. So actually dun sa sinusitis na binanggit nyo sa galing sa up to date, ang pinakamagandang, ang pinaka-epektibo na pangpaluwag ng ilong yung lalanghap ka ng steam. Kasi na pag lumanghap ka ng steam, unang-una ninipis yung balat ng loob ng ilong mo, kaya luluwag ang daanan ng hangin. Tapos yung sipon mas nagiging malabnaw kaya madaling lumabas. Tapos mahatching. Sir, similar yun doon sa tanong dito, yung po daw pagpapakulo ng tubig na may Vicks, okay lang din. Okay lang. Tingin ko okay lang yung may Vicks. Although parang hindi yata magsasama yung oil-based kasi yung Vicks eh. At saka yung tubig. Sir, yung may asin daw po. Yung may asin, okay lang yun. Okay lang yan. Kasi parang normal saline. Nag-iiba yung ano bang concentration sa Tagalog. Nag-iiba yung tapang, yung pagkalabnaw ng tubig. Mas tumatapang yung tubig, so mas na-absorb ng ilong kapag may asin. Yung laman kasi ng tubig ng katawan natin, mas matapang kaysa ordinaryong tubig. Ang pag-aasin, hindi mo buhusan naman. Bakes o kaya ano pa ba yun? Okay. Sir, pag meron daw po bang sinusitis tapos sobrang pagsinga, nakakaapekto rin po ba sa tainga tapos biglang may lumalabas? Ano yung lumabas? Sa tenga. Opo daw, sir. So sobrang lakas ng singa nun kaya lumabas sa tenga. Medyo yun, may drawing sila. Ang ganda ito. So pag suminga ka ng malakas, Yun. yung hangin na pupwersa sa loob ng tubong yan, ang tawag diyan yung Eustachian tube, yung tubo, na pupwersa yung yung hangin pag suminga ka ng malakas. Kaya ang pakiramdam mo parang napupuno yung tenga mo. So ang maganda sa ganyan actually, ang payo, kung sisinga siya, isang ilong lang muna, huwag sabay. Para hindi malakas masyado yung puwersa. Pag lumabas sa tenga, hindi ba nabutas na yung eardrum? Ano? Oo, nabutas na yun eh. Pag nabutas, so ingatan. So delikado yung pipilitin mong isinga. Ang pinakasimpleng gamot yan, tubig. Inom ka lang ng tubig para lumabnaw yung sipon. Ano ko, Joy? May May dagdag si Inday. Yeah, yung paano daw po malalaman kung rhinitis o sinusitis ang sakit ng isang tao?
Ang rhinitis sa ilong lang. Usually magkasama sila kasi ang balat ng ilong at saka sinus, iisa lang. So pag namaga yung lining ng ilong, yung pinakabalat ng ilong, rhinitis tawag. Pag namaga yung lining ng sinus, sinusitis ang tawag. Kaya lang ang ilong kasi natin, pag namaga ang isang parte, ang isang lugar, lahat ng ilong mamamaga. Hindi ka naman sisipunin ng isang ilong lang eh. Di ba? So, unless kunyari may kanin sa ilong mo, kahit may kanin sa ilong mo, dalawang ilong pa rin ang sinisipon eh. So pag namaga yung sinus o yung ilong, mamamaga rin yung pinakabalat ng sinus. Kaya lang, pag ang namaga yung pinakabutas ng sinus papunta sa ilong at nagbara, mas lumalala yung sinusitis. Okay. Meron pa pong isa, yung taong may sinusitis daw po ba ay talagang matagal gumaling sa pagkakaroon ng sipon? Malamang kasi yung sipon na sinasabi niya allergy. So ang pinakamadaling paraan malaman kung allergy is kung yung kulay ng sipon, pag kulay tubig siya at makati at bahing ka ng bahing, malamang allergy yun. So kung araw-araw kang nag-allergy, pwedeng mauwi sa sinusitis. So dapat doon ang aayusin yung allergy para hindi na matuloy sa sinusitis. May sasabihin daw si Inday. Yep. May dagdag lang ako kasi mag-iingat tayo. Tama yung sabi ni Dr. Casile na ang maganda yung steam inhalation, no? Pero sa mga bata kasi minsan nagpapakulo tayo, ganyan. So may mga pagkakataon na pag napabayaan, pwedeng mapasok. So kailangan pag nag-advise tayo ng steam inhalation, kakambal na yung pag-iingat, no? Sabihin nyo na agad, kailangan mag-ingat kung mainit ito, kailangan nakaabang kayo, baka mapasok yung tapos yung isa pa, yung iba kasi gumagamit lalo sa mga bata, may sipon o kaya man tuloy na nga ng sinusitis. Gumagamit yung ibang mga nanay, yung parang tinatawag nila aspirator. Meron silang bulb, tapos parang pag pinrest mo may air, di ba? Yun ang tinatawag aspirator. So dapat mag-ingat kasi pag mali yung pagkagamit noon, pwedeng mas pumasok yung yung kung binara mo ganas pumunta sa paakyat, maaaring mas mag-cause ng infection. So importanteng kung gagamit noon, maturuan natin ng dapat. Mapapractice nyo naman yun eh. Pag binigla mong pisilin, yung hangin lalabas, di pupunta lalo yung sipon sa loob. Pero kung gusto mo, isa-action lang ng dahan-dahan o higupin ng bulb, no? Yung aspirator na tinatawag, wala tayong sample dito. Dahan-dahan mong i-release. So naka-pisil na bago ilagay sa ilong, tapos dahan-dahan na kukunin yung sipon. Pero pag mabilis mong ginawa yun, maaaring mas makasama. So ingat lamang. Yun add-on ko. Sa mga bata kasi. Ayun, yun na po yung sagot doon sa isang tanong kung nagkaka-sinusitis din daw po ba ang mga bata. Pwede. Di ba, Kuya Ray? Pwede. Maliit lang yung sinus ng mga bata at saka di sila makareklamo na masakit yung pisngi. So yun, yung sinusitis mas sa pisngi, di ba? Ang symptoma may sakit. Okay. So, meron pa po bang dagdag na katanungan? Yan. So, kung wala na po, sakto naman tayo kasi 4:30 na. So, palakpakan naman po tayo para kay Mary Joy, kay Alona at kay Dr. Ray Casile na guest natin for today. No, nawala na yung presenters natin. Ay, sir, naputol yata yung nila, internet. Oo. Yeah. Magpipicture tayo.
Oo Wala nga sila. nawala sila. Ang sad. Teka po, tanungin ko lang sandali kung makaka-connect pa. Nag-brown out. Opo, brown out. O, mag-on na kayo ng camera para mag-picture taking na. Joy, at pin mo kami. Okay, sige po, Gina. Picture na tayo. Yung survey papasagutan namin ulit ha. Pakisagutan lang po. Isa-send sa inyo ni Carl. Okay, ready? Twice ako magpi-picture. Ready? 1, 2, 3. Isa pa po. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. Thanks, everyone. Mag-gallery. Okay. Thanks. Thank Bye-bye. you po. Sa Thank you. susunod po ulit. Salamat po. Maraming salamat. Bye po. Bye-bye.